Magandang araw po sa lahat. Dong Randy PH po. Kung saan po kayo naroroon ngayon saan mang sulok ng ating bansa, naway pagpalain po tayong lahat. Mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po. Pag-uusapan po natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon yung muli na namang paglutang ni Epifanio Labrador kung ano-ano ang mga sinasabi, kasi desperado na po mga kapatid. Meron siyang binabanggit na grupo na kanyang sinalihan at sinabi pa niya hindi sa pagmamayabang. Ngunit alam ko hindi yun kung nakasali siya sa grupong yun. Ang grupong yun sa ngayon malamang sa malamang itinitakwil ka na, Epifanio Labrador. Kuya Epifanio Labrador, lumiliit na yung mundo mo. Dahil papayag ka o sa hindi, mag-iikot ka sa buong Pilipinas. Ilang beses mo na pala ginawa yun sa amin, Epifanio. Pinatawad ka. Pero ngayon, dahil bumalik ka uli at binangga mo kami, pinagsasabihan mo ng hindi maganda below the belt, ngayon magbubumirang sa iyo, Epifanio Labrador. Lahat ng kabalbalan na ginawa mo, pati lahat ng hangin sa katawan mo, lalabas yan. Pipigain yan. Mapipiga yan. Lahat ng panuhot mo, Epifanio Labrador, kasla ka nga warwartit nga tao, nabagtit ti ulo mo. Dahil sa ginawa mo, kinatalo mo kami na wala naman kaming kasalanan sa iyo. Tapos pinagmamalaki mo pa yung isang grupo na marangal. Nakasali ka doon. Malamang ay itinatakwil ka na, Epifanio Labrador, dahil sa asal mo. Dahil ang mga taong iyon na kinaaniban mo ay mga respetado. Matapang ka lang sa pagsasalita, Epifanio. Subukan mong lumabas. Subukan mong lumabas. At makikita mo yung hinahanap mo, Epifanio Labrador. Sa oras na lumabas na yung mga warrant of arrest mo, Epifanio, tiyak, doon na lalabas ang mga balakubak mo, Epifanio. Mag-iikot ka sa buong Pilipinas kung saan naroon ang Iglesia ni Cristo. Epifanio, masyado mo kaming minamaliit. Nung panahon ng pandemic, Epifanio, anong naitulong mo sa bansa? Ano ang naiambag mo sa bansa? Sa bansang Pilipinas. Ang hirap sa iyo kung makapagsalita ka ng masasakit na mga salita. Daig mo pa ang isang manok na nangingitlog, putak ng putak, kibot ng kibot ang puwit. Yan ang bunganga mo, Epifanio Labrador. Noong panahon ng pandemic, Epifanio,
Sa maalaala ko, noong humingi ng tulong ang dating mayor ng Manila na si Yorme Isko Moreno Damagoso. Sumulat siya sa tagapamahalang pangkalahatan na si Eduardo Manalo. Agad siyang tinugon. Pinadalhan siya ng ilang bags ng bigas. Yung isang paring Aglipay ata yun kung hindi ako nagkakamali, na sa probinsya ng Rizal o sa Antipolo City, sumulat kay Ka Eduardo at humingi din ng tulong. Agad din siyang tinugunan ng mahal naming Ka Eduardo. Ganyan kaputi ang puso ng aming tagapamahala, Epifanio Labrador. Ikaw, Epifanio Labrador, bilang isang vlogger, ano ang nagawa mo sa bansang Pilipinas? Tinatanong kita, anong nagawa mo o anong nagawa namin na kasalanan sa iyo? Bakit mo kami ginaganito at pilit mo kaming kinakalaban na wala naman kaming mabigat at naalalang kasalanan sa iyo? Ano itaob mo ang iglesia, Epifanio? Dong, hindi mo kaya, dong. Huwag mong papangarapin, dong. Baka bukas, pag ikaw pinarusahan ng langit, baka lumpo ka na. Hindi mo kaya, dong. Kung ilang bansa ang mayroon sa mundo, naroon din ang Iglesia ni Cristo. Lalong-lalo na sa Amerika. Dong, marami na kaming napatunayan sa paggawa ng mabubuti at pagmamahal sa kapwa namin na hindi kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Marami na kaming napatunayan. At saka, dong, sa mga nagsabi na mga naninira sa Iglesia ni Cristo, isipin niyo po, may 7 bilyong utang ang Iglesia ni Cristo. Samantalang halos sa 1 linggo, 5 kapilya ang naipatatayo ng Iglesia ni Cristo sa loob ng 1 linggo. Sa buong mundo po yun. Kaya, saan po ang ebidensya na papilis na nagkaroon po ng utang ang Iglesia? Wala po hindi po kami humihingi ng ambag sa gobyerno. Ang ginagawa po namin, lalong-lalo na sa pagpapalaganap, ay kinukuha po yan ng aming kusang loob at pasya ng puso sa paglalagak at paghahandog at pag-aabuloy. Hindi totoong nanghihingi po kami sa politiko. Kaya, lalong-lalo na si Aling Maria Bungangira, manahimik ka. Baka mamaya madamay ka rin at sasampahan ka ng kasong libel. Baka mag-ikot ka rin, Lola Maria, sa buong Pilipinas. Maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa mga anak mo, maawa ka sa buhay mo. Huwag mong hahangarin na lumaki ang views mo sa YouTube channel mo. Lalaki ang watch hour mo. Oo, lalaki ang watch hour mo.
Pero baka mamaya, baka kulang pa yan sa ipamamasahe mo paikot-ikot sa buong Pilipinas. At baka kulang lang yan sa pagbayad sa abogadong tatayong depensa para sa iyo. At balik sa iyo, Epipanyo Labrador. Brother, tumigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mo nang dagdagan pa ang problema at ang mga balakubak mo sa ulo. Dahil kahit may ikli na yung buhok mo, tiyak, tutubo at tutubo ang balakubak mo. At baka ma-realize mo na huli na ang lahat na bakit mo pinasok ang ganoong gulo. Kaya maawa ka, Epipanyo Labrador, sa sarili mo, sa pamilya mo na nag-aalala sa iyo. Hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo, Epipanyo Labrador, lalong-lalo na kung sa paghaharap mo sa kaso, tiyak, malulubog ka sa utang. Yun kung merong taong magtitiwala sa iyo, Epipanyo. Mamumulubi ka, Epipanyo, sabihin ko sa iyo, mamumulubi ka. Lulubog ka. At mahihirapan kang bumangon para itayo mo uli ang dangal mo, Epipanyo. Bastos ka, Epipanyo. Walang galang, walang modo. Balang araw, malapit na, aanihin mo ang mga pinaggagawa mo, Epipanyo Labrador.